Hello mga mareng, nag-impake ako ng pang-2 araw na gamit ko kasi pupunta kami ni Donya sa hospital. Palagi na kasing natutumba ang amo ko mareng kaya kailangan na niya magpa-check up. Magagampanan ko na ngayon ang pagiging caretaker ko kasi ako ang magbabantay kay Donya sa hospital. Hindi tulad dito sa mansion na puro na lang ako kuskus mareng. Malapit na nga kaming umalis at hindi pa ako nag-almusal kaya babaunin ko na lang tong almusal ko mareng. Wala nang kanin, ito lang okay na. Mahirap na mareng, baka gutumin ako doon. Di baling kunti lang ang baon at least meron. At pagdating namin sa hospital, eto yung kwarto namin. Tig-isa kami ni Donya ng higaan. Nasa private hospital kami, mareng, kaya maganda at malaki ang kwarto namin. At meron pa akong pinagka-office, mareng. O, wala akong masabi sa kwarto namin kundi maganda. At eto na nga yung sinasabi ko, 2:00 na ng hapon, hindi pa ako nagla-lunch. Nagugutom na ako, kaso hindi naman ako makalabas para bumili ng pagkain kasi dire-diretso yung check-up ni Donya. Siguro, pang 5 kwarto na yung pinasukan ni Donya at bawat kwarto, mareng, ay nag-iintay ako sa labas. Hindi ko naman makain yung binaon kong hamareng kasi wala kami sa kwarto namin. Nag-aalala nga ang Donya ko mareng. Sabi niya gutom na daw ako kaya ang ginawa ng Donya ko mareng nanghingi siya ng crackers sa mga assistant na nurse. Ang sabi ko kay Donya, I'm okay ma'am, don't worry. Pero ang totoo niyan mareng yung tiyan ko nagbubrok-brok na. At nandito naman kami sa ikabilang room. Ang sabi ng nurse sa akin, 2 oras ko daw antay ng Donya ko. Kaya naman inidlip ko na muna mareng dahil inaantok ako sa kaantay. Matagal-tagal ko pang aantay ng Donya kaya pumunta muna ako dito sa gym para tumingin ng pogi, para pampawala ng antok ba. Kaso wala naman palang katao-tao dito. At pagdating ng hapon, sa wakas nakalabas din ako para bumili ng pagkain ko. At syempre, pentang na naman mareng. Tinake out ko na mareng para dun sana ako kakain sa kwarto. Ang kaso, umalis pala ang Donya na kaya nakalak ang pintuan, hindi ako makapasok. Ang dami ko palang biniling pagkain mareng kasi nga gutom na gutom ako mareng. Dito na lang ako kumain sa waiting area kasi pwede naman daw dito kumain, sabi ng nurse. Kinagabihan mareng, eto na. Parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas mareng. Pangiti-ngiti pa ako dito mareng, pero alam nyo bang katatapos ko lang mag-emote dito, katatapos ko lang umiyak mareng. Kanina kasi tinuturuan ako ng nurse kung anong oras ko papainumin ng gamot ang Donya. Ang kaso, hindi ko naiintindihan kasi Chinese yung salita niya. Kaya kay Donya na lang niya sinabi, tapos si Donya sinabi na lang niya sa akin. Tapos nung dumating yung anak ni Donya galing sa China, kinikwento ako ni Donya sa anak niya. Sabi niya, naririnig ko, timputong, ibig sabihin, hindi niya naiintindihan. Kinikwento na daw niya na hindi ko daw naiintindihan yung sinasabi ng nurse, which is totoo naman. Tinuturo pa ako ni Donya mareng, kaya pumasok na lang ako dito sa office ko tapos umiyak na lang ako kasi syempre diba hindi ko naman talaga naintindihan yung sinasabi ng nurse. Feeling ko tuloy useless akong taga-alaga ni Donya kaya naisip ko mareng na uwi na lang ako sa Pinas, hindi ko nang tatapusin yung kontrata ko. Ang kaso inisip ko naman yung mansion ko mareng kasi nga hindi pa tapos kaya sabi ko hanggang next year lang naman yung kontrata ko dito kaya tapusin ko na lang yung kontrata ko. Meron pa nga nangyari dito mareng na mas malala na nasabi ko talaga sa sarili ko na tapusin ko na lang talaga yung kontrata ko or hindi ko natatapusin yung kontrata ko. Sa susunod ko na lang ikikwento yun mareng kung anong nangyari kay Donya. Anyway, dito na nga pala ako, nanonood lang ako ng TV dito mareng kahit na hindi ko naiintindihan yung binabalita. Kunwari naiintindihan ko. At pagkatapos ko maglamos, pumwesto na ako sa kama ko para mas relax ako manood at magdot-dot mareng. Parang hindi hospital tong kwarto namin mareng. Akala mo para kaming nasa hotel lang. Kinaumagaan, halatang wala akong tulog mareng, hindi ako nakatulog kasi nga may nangyaring hindi maganda kay Donya. At yun nga yung ikikwento ko sa susunod. Sa ngayon, magpapahid muna ako nitong sunscreen para kahit papano magmukha man lang akong fresh. At habang nagpapaganda ako dito mareng may nagmumulto yata. Ayaw akong pagandahin mareng. Sinubukan ko nga i-switch ulit mareng kaso wala. May multo yata dito mareng. Maya-maya ay pumunta muna kami ni Donya dito sa pantry. Magkape muna daw ako mareng. Ang sabi ni Donya sa akin, lahat daw ng mga inumin at mga pagkain dito ay libre. Kaya kumain na ako mareng para hindi na ako gutumin mamaya. At pagkatapos ko mag-almusal, sitting pretty na naman ako dito mareng. Inaantay ko dito ang Donya. Malapit nga to sa pantry mareng. Parang gusto ko nga ulit kumuha ng pagkain. Ang kaso may nakita ako nag-i-inventory doon kaya wag na. Napansin niya siguro bakit ang daming bawas, yun pala kinuha ko mareng.